Sa ilang pang malalaking balita. Sa mga balitang pambansa, humihina ng Bagyong Christine habang gumagalaw pahilagang kanluran sa Northern Luzon. Pasado alas 12:30 kaninang madaling araw nang maglandfall ang bagyo sa Divicalan o Divilacan, Isabela. Dahil nga dyan, nakataas pa rin ang signal number 3 sa maraming lugar sa Luzon, katulad na lamang ng Isabela, southern portion ng Cagayan, Quirino, Nueva Vizcaya, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, southern portion ng Abra, maging sa Benguet, northern and central portions ng Aurora, northern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Tarlac, northern portion ng Zambales, Pangasinan, La Union at sa central at southern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte at iba pang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon, kasama na dyan dito sa Metro Manila. Habang signal number 1 sa maraming probinsya sa Mimaropa, Southern Luzon, maging sa Visayas. Sa pinakahuling tala ng mga otoridad, 3 na nga ang napaulat na patay at may isang sugatan at mayroon ding 6 na nawawala. Mga kapatid, walang pasok sa buong Luzon ngayong araw dahil pa rin sa hagupit ng Bagyong Christine. Sa anunsyo ng palasyo, suspendido na ang klase sa lahat ng antas sa mga paaralan ngayong Huwebes, October 24. Wala na ring pasok sa lahat ng opisina ng gobyerno, maliban na lamang kung may kinalaman sa serbisyong pangkalusugan at pagresponde sa kalamidad. Unang sinuspindi ng palasyo ang pasok para lamang sa Bicol Region bago ipinatupad sa buong Luzon. Kinumpirma naman ni dating PCSO General Manager Royina Garma na tinawagan nga siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkatapos sa humarap sa Quadcom hearing. Matatanda ang si Garma ang nagsiwalat ng umano'y reward system sa drug war ng dating administrasyon. Pero hindi naman daw siya pinigilan ng dating Pangulo na magsalita sa Kamara. Kaya humingi rin siya ng paumanhin sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. He just explained why Iglesia ni Cristo yung hinanap niyang officer. Ang sabi niya is mapagkakatiwalaan sa pera ang Iglesia ni Cristo. Yan ang tinig ni dating PCSO General Manager Royina Garma. Nagkaharap naman sa Senado kahapon si Pastor Apollo Quiboloy at ang ilang biktima umano ng pang-aabuso niya sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Ang kwento ng mga biktima, nangangaroling at pinagtitinda sila para makalikom ng pera para sa pastor. Minolesta rin daw sila ni Quiboloy at hindi pinapakain kapag pinarurusahan. Lumutang din sa Senado ang umano'y Angel of Death na siyang private army daw ng pastor at pumapatay umano sa mga umaalis na miyembro ng KOJC. Sa kabila naman ng mga alegasyon, mariin itong itinanggi ng pastor. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi. Hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members. Yan po ang tinig ni KOJC founder, Pastor Apollo Quiboloy. Bukod naman sa mga pang-aabuso, isiniwalat din sa pagdinig ng Senado ang talamak daw na human trafficking ng KOJC sa ibang bansa. Ayon sa isa sa mga testigo na humarap sa Senado, pinepeke nila ang kasal ng mga miyembro ng KOJC para magkaroon ng visa sa ibang bansa. Nagdi-divorce din daw kalauna ng mga ito. Ginagamit daw ni Pastor Quiboloy ang mga KOJC members sa ibang bansa para makapagsulisit ng pera doon. Sinuspindi muna ng Land Transportation Office o LTO ang pagpapatupad ng polisiya sa agarang paglipat ng ownership ng mga sasakyan. Sa ilalim kasi ng administrative order ng LTO, kailangang mai-report ng seller ng sasakyan ng transaksyon sa ahensya sa loob lamang ng 5 araw. Pero ayon sa bagong memorandum na inilabas ng ahensya, mabuti na raw nalinawin at maplansya ang ilang probisyon para mas maayos ang pagpapatupad nito. Inatasan na rin ng Executive Director na maglatag ng draft ng mga aamyendahan sa naturang kautusan.
Magugunita po sa ating panayam kay Attorney Pua, ang Executive Director ng LTO. Dito po natin unang isiniwalat ang tungkol po dito sa administrative order ng LTO. At dyan po nagmula yung balitang iyan at dahil nga po dyan, ngayon po ay temporary na sinususpinde ito pong kautusan ng LTO. Mamaya pa po ang ibang mga balita na may kaugnay sa administrative order na iyan ng Land Transportation Office. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.